ng Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah. Let us clap our hands to the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Pwede po natin gayahin natin mga dancers. Before I felt so alive. Never before I did I could fly. Never before I ever been so free. 'Cause being with you I began to see that your presence. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. Yes, Lord, I am free. Before I felt so alive. Before I did I before I ever been so free. Speak with you I'll begin to see that your presence. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. Because of you. Everybody clap your hands, Jesus. Shouting, dancing, spinning, singing, there's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing, there's freedom. Pwede po natin gayahin natin mga dancers. Shouting, dancing, spinning, singing, there's freedom. We're jumping, 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 shouting, dancing, spinning, singing. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. Because of you. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I am free. I am free. Because of you. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. Because of you.
Everybody clap your hands to Jesus. Let everything that is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. In the valley, praise in the mountain. Yeah, I praise when I'm sure, praise when I'm counting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Whose praise is the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise because I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Lord, be quiet, 'cause I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Our praise gives you sovereign, praise gives you reign, praise gives you rose and defeated the grave. Our praise gives you faithful, praise gives you true, praise gives this nobody greater than you. Our praise gives you sovereign, praise gives you reign, praise gives you rose and defeated the grave. Our praise gives you faithful, praise gives you true, praise gives this nobody greater than you. Our praise gives you sovereign, praise gives you reign, praise gives you rose and defeated the grave. Our praise gives you faithful, praise gives you true, praise gives this nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Everybody, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Not be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We thank you for your presence, Lord. We thank you. Hallelujah. Yes, Jesus.
presensya ng Panginoon sa lugar nito. Huwag po tayo maya na umawit at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil siya'y mabuti sa ating buhay. Noon, ngayon, at magpakailanman. Yes, Lord. Damhin po natin ang bawat awitin. Aawitin natin sa araw na ito. To worship you, my God.
ba natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon? Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray.
alone deserve our praise. Now the name of our Lord be exalted now in the heavens. As we go in this place, you alone deserve our praise. Now the name of our Lord My fire and my will is not as strong as before, Lord. But I will keep on fighting at alam ko sa sarili ko na you will renew me. Already used loaves and bread, raised the dead, what you said. So I know it's what you do. I've seen you use men like me to free the slaves and part the sea. So I know it's what you do. You make weak things strong and give bones their flesh. So I believe you can use me. You make poor men rich and give dead men breath. So I believe you can use me. Tragedies all lost, drowning in anxiety. I'll trust it's in your head. The pain's real, moves my feet. My soul it sings a melody, and I'll trust it's in your hands. You make weak things strong and give bones their flesh. So I believe you can use me. You make poor men rich and give dead men rest. So I believe you can use me. Just like Moses, just like Peter, just like David and Elijah, just like my mom and my father. If you can use them, you can use me. And just like my pastor, a Sunday school teacher, front door greeter, a student leader, just like the missionary, or the one who cleans the sanctuary. If you can use them,
Pwede po ba natin minsan papalakpakan ng Panginoon? Come on. Yung malakas po na palakpak para sa Diyos. Hallelujah. God deserves the praises of His people. Ano po? Sabi po sa salita po ng Diyos sa Psalms, bless the Lord, O my soul, and don't forget all its benefits. Ang laki po ng benepisyo po na tayo po ay nagpupuri. Yung kaluluwa po natin ay nagpupuri po sa Diyos. At salamat sa Panginoon sapagkat hindi ho natin magagawa ang mga bagay na nagagawa po natin sa buhay without the presence and guidance of the Holy Spirit. Amen po. Kaya po ngayon po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat hindi ho tayo pinapabayaan ng Diyos. Ano po, na tayo po ay patuloy na samahan. Kaya po, anyayahan ko po kayong tumayo minsan pa at tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin ang pagbubukas po ng bagong tema na ating pong pag-uusapan sa oras na ito. Nang sa gayon patuloy po tayong kalingain at patuloy po tayong i-equip at turuan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Panginoon, salamat po. You are worthy of all the praises, Panginoon, of your people. Ang dahilan, Panginoon, kung bakit po kami nandito, it is only because of your name, Jesus. Ang nais po naming maitanghal, ang nais po naming maparangalan, ang nais po namin ma-magnify ay walang iba kundi ang iyong kaluwalhatian, ang pangalang nag-iisa sa silong ng langit, ang pangalan na nagligtas sa lahat ng sangkatauhan na sa iyo po ay tumitiwala, sa iyo po ay kumikilala at tumatanggap, ang pangalang Jesus. Kaya Lord, maraming salamat po sapagkat sa biyaya po ninyo at sa iyong habag, nandito kami ngayon, Panginoon. Kung titingnan po namin at babalikan po namin ang aming mga nakaraan, marahil at faithfully po namin itong i-evaluate, marahil ang laki na po ng aming pong pagbabago, ang laki na po ng aming pong naitalon. Not because marunong kami, not because magaling kami, but because only of your grace, Lord. At ang patuloy niyo pong paggabay sa amin, Banal na Espiritu. Kaya naman, Lord, wala po kaming ibang patuloy pong itatanghal. At patuloy kami, Lord, na tulungan po ninyo. I-equip niyo kami, Panginoon, ng patuloy po namin may advance, may enlarge po namin ang iyong territory at ma-embrace po namin ang Great Commission na binigay niyo po sa amin, that is to bring soul and make disciple. Lord, sa oras na ito, muli kaming tatakbo, muli kaming lalakad, muli kaming mag-journey. Panginoon, lalakad po sa panibago pong tema na amin pong nais na matutunan. In line po, Lord, sa amin pong pagkatawag at pagkapili bilang mga tagasunod po ninyo. Hayaan mo, Lord, na kayo muli ang magturo po sa amin. Kasangkapanin niyo lamang po ang bawat lingkod po ninyo na naka-assign, Panginoon, na magturo. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu na siyang tunay po naming tagapagturo. Langisan mo ang labi ng bawat lingkod po ninyo na gagamitin po sa bulwagang ito. Nang sa gayon, Panginoon, maganap po ang layunin at purpose, Lord, ng tema na to na dapat naming matutunan at hindi lamang po matutunan, kundi aming pong maisabuhay bilang mga pinili po ninyo. Lord, sa iyo namin lahat ito itinitiwala, sa iyo namin ito hinahabilin, at kami po ay patuloy po na dinideklara na sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, wala pong gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin, even Lord, sa apat na sulok ng bulwagang pong ito. Sapagkat ikaw po ang Diyos na makapangyarihang sa lahat, kayo po ang nagpapadala ng mga warrior angels na patuloy pong nagbabantay, patuloy po na gumagabay sa bawat lingkod po ninyo na maingat pong sumusunod sa iyong kalooban. At doon po sa mga kapatid po namin na nahihirapan at nag-struggle, Panginoon, sa kanila pong pagsunod at pananampalataya, ang dalangin namin, Panginoon, kasangkapanin po ninyo ang mga katuroan pong ito upang magdala po sa kanila sa isang kalagayan na mapagtagumpayan po nila ang mga bagay na pinagdadaanan po nila na mahirap, nang sa gayon makasunod din po sila ayon sa iyong kalooban at hindi po, Lord, ma-delay ang mga magagandang plano po ninyo sa buhay ng bawat isa na pinili po ninyo. Sapagkat wala po kayong pinlanong masama. As you have said, Lord, in your word, in Jeremiah 29:11,
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in the future. Yun po yung patunay, Panginoon, na sa lahat ng tao na sa iyo po ay kumikilala at sa iyo ay sumusunod, maingat na sumusunod, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na napakaganda ng plano po ninyo. Not para kami po ay mapahirapan, but instead, Lord, para kami ay ma-equip upang maging tama po kaming steward, Panginoon, katiwala sa lahat ng regalo po ninyong kaloob sa bawat isa sa amin. Ama, sa iyo namin lahat itinitiwala po ito. Ikaw po ay malugod sa aming pagtitipong pong ito at ikaw lamang po ang aming mapapurihan. Maraming salamat. Inaangkin po namin, Panginoon, ang tagumpay sa araw na ito hanggang sa pagtatapos po ng tema po na ito, sapagkat alam namin, ikaw po ang nagbigay po nito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama. Sa iyo namin lahat ito tinitiwala. Inaasahan din po namin, Panginoon, ang aming po mga kapatid na nasa online. Gayon din, Lord, ang pagsama na mararanasan po nila sa aming pong pag-aaral nito. Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ang katabi po natin ng isang mapagpala. Ayan. So, good morning po sa lahat. So, siguro naninibago kayo, parang pag pumapasok po yung bagong tema po natin, may mga ginagawa po tayo sapagkat gusto ho natin na maibigay po natin yung best natin sa Panginoon. Kaya po, palakpakan po natin ang ating pong mga youth leaders and young adult for God's glory sapagkat sila po yung mga nag-iisip po niyan. Sila po ang mga nagpapatuloy po na mag-take ng effort just to maintindihan po natin sapagkat sabi po sa salita po ng Panginoon, ang tunay pong pagbabago ng isang Kristiyano o ng isang tao po na nagsuko ng buhay kay Kristo ay hindi lamang po sa pamamagitan po ng pakikinig. Do sabi ng Bible po, sa pakikinig at pakikinig, nagkakaroon po tayo ng pananampalataya. Subalit yun po ay saving faith pa lamang. Pero mayroon po tayong gagawin. Kaya po, sabi po ng salita ng Diyos, ito'y sa pamamagitan po ng ating pong pag-unawa at pag-apply ng salita ng Diyos, doon po natin mararanasan ang tunay pong pagbabago na sinasabi po ng salita ng Diyos sa isang tao na nagsuko ng buhay kay Kristo. Kasi kahit ano pong pakikinig po natin, kung hindi man po natin ito i-apply or i-internalize po natin by heart at hindi po natin sisikapin na gawin po natin ang bahagi, do hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, pero kailangan natin mag-participate sa ginagawa ng Diyos sa atin. I do believe with all my heart na malaki po ang transformation na magaganap po sa buhay natin. Amen po. So palakpakan po natin ang Panginoon. Now today po, tayo po ay dadako po dahil natapos na po natin yung building the fireplace. At alam ko po, sa biyaya po ng Panginoon at sa tulong ng Espiritu ng Diyos, naunawaan po natin that bilang mga Kristiyano, kailangan natin mag-build ng fireplace. And that fireplace, para mabalikan lang po, ito po yung mga cell group natin. Ito po yung mga gawain po na kung saan ang sentro ng pinag-uusapan ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Kailangan natin i-build yon. At sa application po natin, kailangan natin gawin yon. Yung ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, yung ating pagdidevotion, yung ating pong pag-involve sa ministry, yung ating pong paghayo, yung ating pong pagdalo sa mga cell groups, sa mga Bible study, that's what we are building the fireplace. Kailangan po natin yon. Kaya po, naka-schedule naman yan, though may mga kanya-kanya po tayong trabaho, sikapin po natin na nawa makarating tayo sa mga ganong pagtitipon sapagkat doon po tayo nagpapainit. Sapagkat kapag tayo po ay hindi nainitan, malamig po ang mundong ginagalawan po natin. At pag nanlamig po tayo, ang hirap pong bumalik. Marami pong mga kapatid tayo nakaranas na yan. Pag tinanong nyo po sila, sasabihin nila, kung may pagkakataon ka, huwag mo nang hayaan na manahimik or manlamig ka. Kasi napakahirap pong bumalik. Marami po tayong mga kapatid sa pananampalataya, kahit nung ako po ay nasa Sampaloc. Yung iba hanggang ngayon, dahil pinahintulutan po nilang manlamig sila, sapagkat
kinain po sila ng business of life. Nakakaligtaan na po nilang dumalo sa mga pagtitipong tulad nito. And because of that, nagpatuloy po yung paglamig na parang binuhusan po sila ng tubig. Na yung apoy na mayroon sila ay bigla pong namatay. Hanggang ngayon, may mga kapatid po tayo, mga Kristiyano, not only in this church, marami pong mga simbahan po na tulad po natin, marami po ang nawala sapagkat pinayagan po nilang manlamig sila. Lagi ho natin tatandaan, wala pong kapangyarihan ng demonyo sa atin hanggat si Kristo ay nasa sa atin. Amen? That's why ang ultimate destiny po ng ating pong pananampalataya is not just freedom. Di ba? Pinag-aralan na po natin, not only freedom, but dominion. Pag sinabi natin dominion, tayo po yung hari doon. Or tayo po ang nagdo-dominate po. At hindi po ang demonyo. Sapagkat hindi na po tayo kayang ipossess ng evil spirit. Kaya lang niya mag-influence, pero pag pinayagan lang po natin. Pero bilang tao, may kahinaan tayo, kaya kailangan natin i-build yung fireplace natin. Now, hindi po natatapos po ang ating pong pagpapatuloy po sa relasyon natin sa Diyos by just building the fireplace. Kailangan po natin siyang i-fuel. Ibig sabihin, kailangan po natin siyang gatungan. Kasi yung apoy na yan, kapag hindi po natin nabantayan at napabayaan po natin, unti-unti ulit yan mamamatay. Pansinin po ninyo, mayroon po tayong mga karanasan. Balikan po ninyo yung first time, yung totoo po, by heart, na una nyo pong nakilala ang Panginoon. Halimbawa, hindi ko alam kung paano nyo natanggap ang Diyos. Ako po, naalala ko po, una ko pong tinanggap si Kristo sa isang Bible study po, na kung saan, ang intention ko po sana ay maglaro ng basketball. But because may mga naglalaro pa, so hindi mo na ako makakasali. Pero may nagba-Bible study sa gilid po ng basketball court, niyaya po ako ng tiyahin ko po. At yun na pala yung panahon na ako po ay makukuha ng Diyos. At kapag binabalikan ko po yun, hindi ko na po lubos. Sabi ko nga parang nakakahiya yung ginawa ko eh. Pero knowing the fact na yun yung katotohanan, hindi mo dapat ikahiya. Sapagkat wala na po akong ginawa doon kundi humagulhol, yung labas ang uhog mo because I appreciated na ang tagal na pala akong hinahabol ng Diyos. Ang tagal na pala ako gustong kunin ng Diyos para somehow magkaroon ako ng mas tamang direction. And because of that, pag binabalikan natin po yan, naaalala po natin, ang init natin for several years, by experience, sabi po ng mga nakakausap ko po doon dati, sabi niya sa akin, Brother Jun, totoo ba yon na sa ating pong pananampalataya sa loob ng 2 taon, the first time na tinanggap natin ng Panginoon, nagpatuloy tayo for 2 years, ang init natin. Totoo ba yon that after 2 years, medyo parang nagiging normal na lang? Para bagang hindi na tayo umiinit o dinadapuan na tayo ng kalamigan. Sabi ko, hindi naman siguro totoo yan sapagkat ang sabi naman ng salita ng Diyos, hanggat maaalagaan po natin ang pakikipagrelasyon natin sa Diyos, ang Diyos ay laging nandyan para pag-initin tayo eh. So siguro nasa tao na rin yon. And true enough, may mga taong gano'n na in just 2 years, mainit po sila, pero dahil alam po natin, ang pananampalataya po ay sinusubok. Kaya po nung manampalataya ka, susubukin ka. Pahihintulutan ng Diyos na subukan ka para po ikaw po ay matest na yung pananampalataya mo ay nag-grow. Because without testing, there is no growing. So kaya po, mahalaga po na lagi kang nakaangkla doon sa fireplace mo. Para subukin ka man, may mga apoy na mag-iinit sa iyo, kapwa mo Kristyano, para itulak ka magpatuloy. At hindi po tuluyang manlamig. Kaya po, ngayon po, gagatungan po natin yung nasimulan po nating tema last month po. Kaya ang title po natin ng sermon series po natin, it's all about fuel your fireplace. So hindi po nito kailangan ng theology because self-explanatory, alam natin ang word na fuel, alam na rin natin yung word na fireplace. Dahil napag-aralan po natin, simply pag fuel, gagatungan lang natin. So di ba, mayroon niyang negative side na pag medyo mainit na, gatungan mo pa, mas lalo siyang mag-iinit. Kaya po nakakarating po sa hindi magandang kalagayan. On the negative side, di ba? Pag tayo po ay emotional, like for example sa basketball, very emotional yung laro, tapos medyo nasaktan, tapos gaganti, ginatungan, hanggang nag-grumble na. So parang ganun po, pag ang fuel, pag tinignan mo sa negative side. Now, put it in the positive side. Imagine mo po ang isang Kristiyano na nag-aapoy.
Hindi lang nagniningning ha, basta nag-aapoy. Sino man po ang matabihan niya, alam kong mararamdaman niya ang init na mayroon siya. Kasi nag-aapoy po siya. Yun po yung gusto natin maganap sa bawat isa po sa atin. Nang sa gayon, hindi lamang po tayo, magpatuloy po tayo sa pagdami ng mga tao na maaabot po natin for God's glory. Kaya po, sa simula po, ang pag-uusapan po natin, as topic number 1 po is the flame within. Sabihin nga po natin, the flame within. Ayan, yung apoy po na mayroon po tayo. Last Sunday po, Pastora Gracia, diniscuss po sa atin yung patungkol po, when the fire falls. Yung ginawa po natin last Sunday, hindi po yon deposit ng banal na Espiritu. We cannot define that as deposit of the Holy Spirit. Maliban na lamang po, kung yun yung first time mo na tinanggap si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Nung inanoint ka, that's the deposit of the Holy Spirit. Ang ginawa po natin last time is just a renewal of what the Lord deposited unto us. Kasi when the time we accepted Christ as Lord and Savior, God deposited the Holy Spirit within us. Kaya lang tayo nagpa-fire falls uli because every day we need to renew that fire. Kasi hindi po tayong pwedeng kumilos at mag-function as follower of Christ galing po dun sa mga stock na anointing. Wala pong ganon. Ang anointing po ay nare-renew every day of our life. The presence of God, para ma-draw near tayo sa Kanya, every day we will draw near unto Him. So mayroon talaga tayong gagawin. Nung tayo po ay patay spiritually, hindi tayo nire-required pong gumawa ng bagay. Kasi ang patay, kahit anong gawin mo dyan, patay talaga yan. Wala niyang paglago. Pero when the time you accepted Christ as Lord and Savior, nabuhay ka. At natural, pag buhay ka, may gagawin kang maintenance, may gagawin kang repair, at may gagawin kang mga exercises for you to be able na yung buhay na yan ay masustain unto the last na nais ng Diyos. Kaya po, normal po sa isang Kristiyano dahil buhay na po tayo spiritually, may function tayo at may gagawin po tayo. Amen po. Kaya po, titingnan po natin yung flame na yon na sinasabi po dito sa unang topic po natin sapagkat bawat Kristiyano, again, carries within the spark. Lahat po tayo may spark po. Ang tawag po niyan is a gift from God. Katulad ng salvation, it is a gift from God. Yung deposit of the Holy Spirit, which is the spark of our life, is a gift from God. Now, ganito po ang kaibahan po nito. Kasi para mas ma-differentiate po natin. Pag tayo po'y binibigyan po ng regalo, di ba, para sa atin yon. Bawa, biniregaluhan ka po ng damit. Ikaw ang magko-consume yan. Right? Kasi regalo sa iyo, that's the physical scenario po. Pero iba po sa spiritual. Pag ikaw po'y naregaluhan ng Diyos, hindi yan para lang sa iyo. The purpose of the gift is for edification of other believers or in a context, the church. So, yung regalo na binigay sa iyo ng Diyos, which is the deposit of the Holy Spirit, which is the gift of the Holy Spirit, yun po ay gagamitin natin, not for ourselves, but for edifying other people. Kaya may trabaho talaga tayo. Kasi kung ano man ang gift na mayroon ka, gagamitin mo yan para ang isang tao ay madala mo sa Panginoon or mapainit mo lalo siya sa paglilingkod niya sa Panginoon. So lahat ng Kristiyano, ito po yung principle, lahat po tayo ay may spark within or we have flame within which is a gift from our God. Kaya po mayroon pong reminder po or paalala po sa atin si Apostle Paul na magiging text po natin. Paalala po niya ito kay Timothy na isang youth pastor po during the time na siya po yung spiritual father. So tingnan po natin, basahin po natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 6. Sabi rito, for this reason, ang kausap po dito ay lahat po nakakilala na sa Panginoon. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Kinakausap dito ni Paul si Timothy, na Timothy, pinapaalalahanan kita, paypayan mo yung apoy na naibigay sa iyo ng Diyos bilang regalo nung panahon na ipinapanalangin kita at nilay up kita ng aking kamay. That's the anointing. So yun po yun. Kaya po, makikita po natin dito, tayo po kasing mga tao, nung pasimula nga, katulad ng sinabi ko, nag-aapoy tayo. Hindi ko alam kung nailagay ko rito. Ay, sa Tagalog. Dahil dito, pinapaalala ko sa inyo na pag-alabin mong muli
ang kaloob na binigay sa inyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Now, pansinin po nito yung transition po nito. Sa simula po, katulad ng nabanggit ko po kanina, na may mga nagtatanong po sa akin during that time, na kung ganun ba talaga ang karanasan sa 2 years lang. So pag tinignan po natin, ang isang Kristiyano po, sa simula, talagang nag-aapoy tayo. Nag-uumini tayo, hindi tayo maawat. Grabe yung fire. Again, ulitin ko po, if totoo na tinanggap mo talaga si Kristo on that day. Not just because you are being pushed to stand before dito sa unahan para tanggapin sa Panginoon. Hindi. Personally, by heart, you accepted Christ as your Lord and Savior, nag-aapoy ka. Pero kapag napabayaan natin, unti-unti po siyang namamatay. Until such time, pag napabayaan ng tuluyan, na-abandon po natin, ganyan na po siya. Balik na po siya sa uling na wala po siyang silbi. Ganun po ang kalagayan po natin. At ganyan po ang possible na mangyari sa atin. Sa iba, nangyari na po ito. Kaya po hindi po ito parang, ang tawag dyan, hindi ito theory. Ito po ay katotohanan sapagkat may mga tao talaga na kapag nagpabaya, mapupunta sila doon sa pagkapatay ng apoy. That's reality, that's the truth. Kaya po naman si Paul ay hindi po nagkukulang na paalalahanan po si Timothy. Tulad natin, pinapaalalahanan tayo na paypayan po natin ang apoy na mayroon tayo na binigay sa atin ng Panginoon bilang regalo para lagi siyang mag-apoy. So pag-aaralan pa rin natin yan sa mga darating yung panahon. But today, I will just introduce po ano po. So kaya po, mahalaga po yung, kasi nagdi-decline nga po siya until such time na mamatay po. Kaya po, ang paalala po ni Paul, powerful reminder, do not let the flame die, but stir it up. Okay? Kailangan natin siyang i-stir up. Kailangan po natin yang haluin or sa ibang version, kailangan po siyang paypayan. Now, tingnan po natin ang mga points na kailangan natin. Ito po yung deposit. Sabi rito, number 1, the gift is already in you. Ito yung sinabi ko. The moment you accepted Christ as Lord and Savior, God give you the gift, the deposit of the Holy Spirit. So, anong ibig sabihin po niyan? Pansinin po natin dun sa verse. Hindi po ginamit po ni Paul, kung babalikan lang po natin, sabi doon, fan into flame the gift of God which is in you. Hindi po yung pagkakasulat that asked for the gift. Hindi po. Kasi kung babalikan mo yung 2 Timothy na binasa natin kanina, ang sabi lang, fan into flame the gift of God that is within you. Hindi po sinabi, ask for the gift or wait for the gift. Iba po ang pagkakagamit. Kasi kung babansinin po natin, babalikan natin, nung wala pa po yung baptism or the falling of the Holy Spirit, which is the Pentecost, yung pagbalik po, ang sabi po, ang instruction ng Panginoon sa mga disipulo niya, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, wait, may word siya na wait until the helper comes upon you, na ipapadala sa inyo ng aking Ama sa pangalan ko. Ganun po ang pagkakasabi niya, may word na wait. But in this case, hindi po wait or ask for the gift, kundi fan into flame. Ito po yung proof that the gift of the Holy Spirit ay nasa sa atin na po lahat. That gift is already in us. So, ibig sabihin, natanggap na po natin yan. Ito po yung mga patunay pa po para makakuha tayo. Sa Ephesians chapter 1, verses 13 to 14, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Tatak, sealed, na tayo po ay pinili ng ating Panginoon. And sabi rito sa verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. So nakita nyo, it is the Holy Spirit as our shield na magpapatunay na ang lahat ng pinangako ng Diyos sa kanyang salita ay magaganap sa atin. Pero may requirement. Kailangan ang Holy Spirit ay laging nasa sa atin. We have to fan that flame. For us to be able to accept all the promises of God na pinangako niya sa atin, maganap sa atin. Kasi kung hindi po tayo gagawa ng paraan at hindi rin tayo kikilos, kahit pinangako ng Diyos yan sa kanyang Biblia, hindi po natin pwedeng i-claim yan kung hindi tayo gagawa ng ating participation. That's why you have to stir up the fire.
every day of our life. Nang sa gayon po, pag nangyari po yung mga pangako niya na maganap sa atin, anong intention? Not to elevate ourselves. Sabi doon, papurihan ang Diyos ayon sa kanyang kaluwalhatian. Nakukuha natin ang context po. So sa lahat pala ng biyaya galing sa pangako ng Diyos na pinapamana niya sa atin or pinaparanas niya sa atin, walang ibang mapapapurihan kundi ang Diyos. Ibig sabihin, hindi yan para lamang sa iyo. Kundi gagamitin mo yan para maluwalhati ang Diyos na nagpala sa iyo. So ang linaw po ng context na yan. Now next po, sabi po rito sa 2 Corinthians 1:22, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Nakita nyo? You want the promises of God be fulfilled? Sabi, di ba, sabi ko kanina sa panalangin, Jeremiah 29:11, kung gusto mong maganap sa iyo yan, fan the flame of the Holy Spirit within you. That's the only way. Yun po yun. Para maganap. Kasi marami po sa ating nananalangin, Lord, pangako niyo sa amin, sabi po sa iyong salita. Pag tayo po yung nag-struggle na. Pero ang tanong, nung maganda bang kalagayan natin, naaalala natin sabihin sa Diyos yun? Minsan, di ba, hindi? Yun po yung malungkot na katotohanan. Pag magandang kalagayan natin, nakakalimutan po natin. Or, nagkakaroon tayo ng compromising in a way na pag mayroon po nag-iaya po sa atin sa ibang lugar para may puntahan, kasi mayroon tayong kakayahan, kahit linggo, umuoo tayo. Kasi nga, maayos ang kalagayan natin. Tapos here comes, nagkaroon tayo ng struggle kasi hindi papayagan ng Lord. Kung tunay kang anak niya, hindi kanya papayagan tuluyang mawala sa kanya. Kung tunay kang tumanggap sa kanya, hindi kanya papayagan. Dito pumapasok yun, once saved, you are forever saved. Kaya lang dangerous po siya. Pero ibig sabihin, kung totoo na ikaw po ay tumanggap sa Panginoon, totoong anak ka ng Diyos, kilala ka ng Diyos, kilala mo ang Diyos, pag ikaw po ay nagkakaproblema, hindi ka papayagan ng Diyos na tuluyang mawala sa Kanya. May gagawin siyang paraan. Minsan, masakit, pinapalo niya tayo. For us, para po maging empty tayo. Binubrok niya tayo. Binabasag, binibreak tayo ng Lord. Binabasag niya tayo para mabalikan po natin uli siya. At magsisi tayo. Ganun po ang process. Kaya po ganun po ang nagaganap sa atin. Because may tatak po tayo ng Espiritu ng Panginoon na kung saan ay yun yung nagpapatunay po sa atin na hanggang sa dulo, maliligtas po tayo kapag may ginagawa tayo. Kaya nga po, sabi po rito, tayo po, dahil mayroon na po tayong regalo, which is the fire of the Holy Spirit, ibig sabihin, tayo po ay hindi po empty. You are not empty, you are not lacking, and most especially, you are equipped. Kaya pag sinabi po natin, Pastor, di ko po alam yan, wala po akong kaya. No. The fact that the Holy Spirit is deposited in you, hindi ka na kulang. Mayroon ka na. You are equipped. All you have to do is to reactivate that fire. Kaya nga, fanning the flame. Kaya po, katulad po ng apoy, sabi rito, but just like the fire, the gift must be nurtured. Yung gift na yon dapat inaalagaan. And one way sa pag-aalaga, pinapaypayan. At pag nilagay po natin, para maintindihan yung paypay, ito yung sinasabi ko, yung fireplace mo, yung Bible study mo, yung mga fellowship mo, yung devotion mo, paypayan mo siya, ibig sabihin, gawin mo siya ng dire-diretso. Para po, tuluyan kang ma-equip. Kasi ang gift ay nurtured. That's number one. Second po, fire dies without attention. Ito yung parang kanina. Pag napabayaan natin, yung unang apoy na naranasan po natin, nung tinanggap po natin ang Panginoon at nagpatuloy tayo, pag napabayaan po natin, without attention, that fires die. Mamamatay po yan, maglalamig po yan, because wala pong liwanag from a fire, at kapag nakalimutan po natin, left alone, it will fade. Tama? Mawawalan po talaga siya ng kulay or ng apoy. Spiritually speaking po, ganon din po ang kalagayan po natin. Yung life po natin, yung takot po natin, yung doubt po natin, kapag na-neglect po natin yan at hindi po natin yan inilagay sa kapay ng Diyos, yun po yung magdadala po sa atin, yung mga bagay na yan, magdadala po sa atin para po mamatay po ang apoy na meron po tayo. Kaya naman po ang nangyayari po, kahit po dalawin tayo
ng mga cell group leader natin, ang isa pang sign na tayo po ay patay na talaga, ang apoy, tumatago na tayo. Another thing, ang dami na po natin excuses. Bro, may ganito kasi. Pero ang totoo, wala naman. Kaya makikita mo ang difference, madali siyang ma-appreciate at maintindihan. Ang isang tao na nag-aapoy, ang realidad po, mayroon siyang trabaho. Pero dahil nag-aapoy siya, dahil nami-maintain po niya yung relationship na sa Lord everyday ng kanyang buhay, kahit may trabaho yan, pag niyaya mo yan, hindi yan magdadalawang, sige pastor, may lakad ako pero gagawin ko ng paraan, sama ako sa iyo. Pero ang isang tao po na namatay na po ang kanyang spiritual life, totoo nun, wala naman talaga siya. Pero pastor, may gagawin kasi ako eh. Ganon ang madali po siya maintindihan at madali, kaya lang ang masakit po ganito. Yung mga tao po na nag-aapoy, naiintindihan po nila ang kondisyon ng isang tao. Pero yung tao po na nandun sa kalagayan, sometimes or most of the time, bulag sila, hindi nila nararamdaman, patay na pala sila. Pag tinignan mo sila, very spiritual sila, religious sila. Pero in reality, wala nang fire. Kaya wala nang transformation. Kaya wala nang panglaban sa temptation. Kaya pag niyaya, sama na kaagad. Ganun po yun. That's why napakahalaga nung pagpaypay sa apoy, fanning the flame na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya po, kasi nandyan na po yung doubts, nandyan yung mga fear na yan, nakapaligid lang sa atin. Kaya pag hindi mo pinapaypayan yung fireplace mo, sigurado po, madali ka pong matatalisod. Ano po? Sapagkat sabi po ni Apostle Paul, in-urge niya po tayo na kailangan maging intentional po tayo sa relationship po natin sa ating Panginoon. Ano ito, sinasabi niya? We have to fan it through prayer. Yung apoy within sa atin, kailangan natin paypayan through prayer. Minsan sa atin po, dati, ang ganda natin manalangin, do hindi talaga tayo marunong manalangin, sabi ng Espiritu ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos. Kaya nga nandyan siya to help us to pray the right prayer. Kasi minsan, pag pinabayaan tayo at hindi tayo inspired ng Holy Spirit, ang panalangin natin, puro I am. Parang puro ikaw, puro ikaw. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, wala ka ng ibang panalangin. Kaya po yung word mo na Panginoon, nagiging Pahinginoon. Pahinginoon. Parang ganun na po nangyayari. So we have to fan it through prayer. Pag tayo po ay nag-aapoy at pinapaypayan natin, iba ang laman ng panalangin natin. Alam niyo po magiging laman? Lord, equip me, kasangkapanin niyo po ako, bigyan niyo po ako ng opportunity na makapagdala din ng kaluluwa babalik sa iyo. At makapag-disciple din po ako. Makapagtayo ako ng sarili kong cell group. Yun yung konteksto ng panalangin mo. Doon may nananalangin ka ng mga personal mo, of course, na pangangailangan. Kasi hipokrito naman or hypocrisy naman na hindi ka mananalangin patungkol sa pangangailangan mo. Pero ibig sabihin, hindi ka nalang nakasentro sa I am. Yung hindi I am na si Jesus, yung I am na sa sarili mo. Nakasentro ka na lang. So, ganun po ang nangyari. And second po, sabi ni Paul, feed it with the word. Prayer, word, and then the last one, fuel it through obedience and service. So, papaypayan siya ng panalangin, pupunuan siya or pakakainin po siya ng salita ng Diyos because the Word of God is the one who transformed us at para mag-apoy lalo yan, ipofuel po yan ng pagsunod at paglilingkod. Kompletong-kompleto para hindi mamatay ang apoy na mayroon po tayo. Panalangin, salita ng Diyos, at pagsunod sa salita ng Diyos at paglilingkod. Di ba? Napaka-basic. Hindi mo kailangan ng theology dito para maintindihan natin na ganun pala, kasimple lang, ka-basic lang ang dapat gawin para yung fire ay manatili po siyang nag-aapoy. Kaya lang, gano'n man siya kasimple, parang sa atin po ang hirap po niya. Why? Kasi nga, nasanay na tayo. So we really have to revive that spirit na mayroon po ang Diyos sa atin, doing these things po na pinapagawa po sa atin ng Panginoon. And then, number 3 po, 4 lang po ito. Stir it up daily. Sabi ko sa inyo, hindi tayo pwedeng kumilos po. Galing po doon sa ating pong stock na anointing. Daily po talaga. Parang ganyan po. Kailangan natin kalikutin po yung mga baga para yung mga nasa ilalim ay umayos. Yung mga hindi nainitan, mainitan para mas lalo po siyang mag-apoy. So, ganun po yon. So, sabi po rito, yung stirring up po ng fire po, hindi po siya one day lang ginagawa. Sabi nga po doon, daily. Fanning the flame, sabi po rito, fanning the flame is a daily discipline.
Alam niyo po, ang nagtulak po sa amin, mga leader po, kung bakit nakarating po tayo sa estado po na magkakaroon tayo ng quarterly. Hindi po madali yon. When the time that we have prayed, nanalangin kami ni Pastor Agrasa, kasi nandun tayo sa transition po na gusto natin i-embrace yung G12 system. But as I observe and as I understand the G12 system, matrabaho siya. Very, antas, grabe yung pressure. Should I say, parang ganun po. Parang very, kasi kailangan mo maging masikap eh. Eh dahil nasanay po tayo na somehow makarating tayo ng linggo, makadala tayo ng Bible study, okay na yon. Pero hindi po tayo na-feed na kailangan natin mag-embrace ng Great Commission. So as we transition po, nang maintindihan po natin yung plan ng Diyos sa atin, nag-engage, nakita natin ang G12 na pwede siyang maging tool para marating po natin yung pag-embrace po ng pinapagawa sa atin ng Diyos na sinabi sa Matthew 28, Great Commission po. So, tiningnan po natin. Kaya lang, nung i-observe na natin siya, nahirapan tayo sa simula. Why? Kasi nga, iba ang kultura natin. So, we need to change the culture. Ang sabi sa amin, you have to change the culture of the church. And the only way to change the culture of the church ay by way of disciplining it. Spiritual discipline. So, doon po pumasok yung prayer and fasting. Kaya po, hindi lang po siya on the beginning of the month, 7 days, hindi. To assure na kailangan tayong mabago at mag-transform talaga ang simbahan from glory to glory at ma-fulfill natin ang pagkatawag ng Diyos. Kasi ako naniniwala, hindi ang Diyos nagtatayo ng simbahan for nothing. May papel yan at may malaking trabaho yan na gagampanan. Nalilimit lang po ang trabaho niyan because of the leaders na tinanggap na ganito na lang kami. Pero hanggat po pinapaypayan natin ang apoy ng Diyos na sa atin, hindi po titili ang Diyos na magbigay sa atin ng kaalaman at karunungan para i-sustain at itulak po tayo na magampanan po natin ang trabaho natin at ma-fulfill natin kung ano talaga ang plano niya sa simbahang kinabibilangan ng bawat isa sa atin. Kaya po, ginawa na po natin siyang quarterly. May first quarter tayo, 7 days. May second quarter po tayo na 14 days. May third quarter tayo na 21, and ngayon po, sa October 20 po, yung ating pong fourth quarter po, siya po ay 40 days or 40 nights po. So, sa una, parang wala lang eh. Pero habang pinagpapatuloy mo siya, nagiging kultura na siya, and unti-unti na po ito na-appreciate ng bawat leader na nakakatulong sa kanila. And eventually, hinahanap-hanap na natin. Kaya nga po kami, kaya po inaanyayahan po namin kayo, yung mga leader po na umaattend, pag 21, halimbawa, 21 days, yung 21, parang ayaw namin tapusin. Pwede bang i-extend? Pero ganun talaga. Kailangan na mayroon tayong process na ginagawa. So yun po yung gusto ng Diyos. Fanning the flame in a daily discipline. Kaya po, spiritual discipline, prayer and fasting, isa po yun sa mga discipline na mayroon po sa atin. Kaya po sabi rito, we have to spend time, spend time in God's presence. Ganyan po tayo mag-stir up or mag-fan ng apoy. Spending time with the presence of God, ang tawag po dyan is devotion. To make it specific. Hindi natin kinakaligtan ng devotion natin day and night. And use your gift even when it feels small. Marunong ka magluto? Maliit lang siya tingnan, parang di mapapansin at ma-appreciate, do it anyway. Kasi hindi ka naman naglilingkod sa pastor, naglilingkod ka sa Diyos. Amen? Ang talent mo, parang organized ka masyado sa bahay. Pag pumupunta ka ng simbahan, parang madumi. May talent ka doon. Dadampot ka ng daspan, walis ting-ting, or aagahan mo pagpunta rito para somehow makita mo madumi. Nag-awalis ka, hindi mapapansin ng mga tao. It doesn't matter. Do it anyway. Kasi naglilingkod ka sa Diyos, hindi sa mga pastor o sa mga tao. Sabi doon, use your gift. Mga basic na gift lang po yun. Kasi ang spiritual gift natin, na sinasabi po sa Corinthians, yung ating pong knowledge, yung ating wisdom, yung pong healing, ito po yung mga spiritual gift. Pero may mga maliliit tayong gift na kapag ginamit po natin, kahit hindi siya napapansin, makakita natin, magkakaroon ng impact yun. Eventually, pag sinustain po natin yan. Kasi ang paglilinis, hindi naman po yan, naglinis ka ngayon, mapapansin ka agad. Pero dahil consistent ka na ginagawa mo yun, mapapansin din, ba't parang linis na natin ngayon ah? Pag tumingala ka, parang wala nang kumakaway ng mga sapot. Mapapansin yun. At doon ka ngayon marirecognize. Not for you, but for the glory of God.
Kahit maliit na bagay, pag itinulong po natin yon sa ministeryo ng Panginoon, nagkakaroon yun ng impact eventually. Amen po. Kasi ang bawat pagkilos natin na inaalay po natin sa Diyos, hindi po yun pinapabayaan ng Diyos. Kung hindi man yun ma-honor kasi hindi napapansin ng mga tao o ng mga leader natin, lagi yan in-honor ng Diyos kasi by heart mo yung ginagawa. Amen po. So palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ang prayer po natin, kami ang panalangin namin, hindi na po tayo utusan, yung mga leader natin. Panalangin namin, mayroon na silang instinct na malaman nila ang maganda sa pangit. Para pag ginagawa nila, they will do their best, they will exert their effort, not because mapupuna sila ng pastor nila, but because they want to glorify the name of God. Na pag pinost nila yon, makikita ng mga tao, grabe ang napaka-busy ng simbahan na to. Lalo ngayon sa social media, pag tingnan mo po ang ating pong account, napakadami po natin activities. Kaya nga, pag nag-a-announcement tayo, kulang na po yung 5 minutes just to mention po lahat po ng mga activities po natin. Maganda po yun. Pero dapat lahat din po ng leader, habang busy tayo sa activity, wag din natin kalimutan maging busy tayo sa pakikipag-usap sa Diyos. Kaya ang sabi po natin, yung mga paglilingkod po natin ay outward manifestation of our inward relationship with God. Para po hindi masayang. Amen po. Kasi marami pong busy sa ministry. Pero kumikilos na lang pala out of glory na napapakinggan niya sa tao. Uy, yung galing mo naman. Uy, galing nito, ang dami ng leader niya. Uy, galing nito, ang dami niyang nadadala sa Panginoon. Parang nalulula ka na sa mga sinasabi sa'yo. Parang lumulutang ka na. Why? Kasi nakakaligtaan mo na pala mag-fan ng flame by doing your devotion. So, dangerous din kasi pag masyado kang matagumpay na hindi galing po sa Diyos. So dahil masipag ka talaga, magaling ka, ginagawa mo yun without acknowledging the presence of God. So nagkakaproblema tayo, kaya naging lumalaki pang ulo po natin. Sabi nito, step out in faith, God often breathes on our obedience. So, kailangan natin ihakbang yung pananampalataya natin sapagkat hinihingahan ng Diyos yung bawat pagsunod po natin. Pansinin po ninyo, humihingi tayo ng anointing sa Diyos. Di ba sabi po sa turo sa atin, Pastora Gracia, the presence of God or the anointing of God is the result or the evidence that God honors our work. Kapag mayroon kang ginagawa at nandun yung presensya ng Diyos, ibig sabihin ino-honor ng Diyos yung ginagawa mo. Kaya po, we have to step out that faith. Ilalabas talaga natin yun. Huwag natin kikimkimin. Sa paanong paraan? Sa pagsunod po sa nais ng Diyos. May Great Commission tayo. So isa po yun sa instruction ng Diyos na ginagawa ngayon, na kailangan natin gawin. Kaya nga sabi ko po sa inyo dati, mayroon tayong dalawang kasalanan na kapag hindi natin namatayin, the sin of omission and the sin of commission. Yung sin of commission, kinocommit natin, nagsisinungaling, nanloloko tayo, that's commission. But the sin of omission, may inuutos sa atin, pero pinapabayaan natin, hindi natin nagagawa. That's the sin of omission. Kaya pag tinanong tayo, nagkakasala ba ako, Pastor, pag hindi ako nakapag-hay o hindi ako nakapagdala ng kaluluwa? Using that term, pwede po sabihin sa atin, nagkakasala ka. Sin of omission. Doon yung kasalanan na yun, hindi magdadala sa iyo para mapahama ka or mawala ka sa presensya ng Diyos. Pero the fact na napapabayaan mo yon, eventually pag naipon po yan, baka magdulot yan para mawala ka talaga ng tuluyan. Because that's a fireplace. Yun po yung fireplace natin. And then the last one po, number 4 po, the world needs your fire. And the very reason Paul is reminding or encouraging Pastor Timothy and the rest of us today, dahil sa panahon natin ngayon, ang reason na kailangan natin paypayan yung apoy na binigay sa atin ng Diyos as a gift, dahil nangangailangan po ang mundo ng fire ng bawat isa sa atin na regalo ng Diyos sa atin. Pag tumingin ka po, marami pa pong mga tao hindi nakakakilala sa Panginoon. Madilim po ang kanilang buhay. Huwag ka nang lumayo. Pumasok ka na lang sa pamilya mo. Ilan sa pamilya mo ngayon ang nakakilala na sa Panginoon? Baka ikaw pa lang. So, yung maliit na mundo na yon sa loob ng tahanan mo, nangangailangan ng apoy mo. So kung hindi mo yan papaypayan, madadamay ka ng lamig nila, manlalamig ka na rin. That's why we need to fan that flame that is within. Kasi kailangan po tayo ng mundo na ginagalawan po natin. Sabi po rito,
ko alam kung nailagay ko. Sabi ron, a glowing coal hidden in a heart won't light up a room, but a blazing fire can. Halimbawa, sa Baguio, mayroon doon fireplace, right? Kasi wala dito sa atin dahil hindi naman dito malamig. Pag pumunta ka ng Baguio, dito lang muna tayo sa local. Pag pumunta ka ng Baguio, pag nagpapaapoy ka po ng kahoy kasi malamig, gusto mo magpainit, kung nag-glow pa lang siya, ibig sabihin parang nagniningning pa lang yung kanyang mga baga, hindi pa po yan magbibigay ng liwanag doon sa paligid mo. Pero the moment na siya po ay intense na po yung fire niya, blazing na nga, intense na po, hindi lang po siya magbibigay ng init, magbibigay pa po siya ng liwanag sa lugar. Isang illustration po, pag tayo po ay, may mga gawain po tayo na ginagawa, nung tayo po ay nasa Impanta, nagkaroon kami ng gathering, nagkaroon kami ng bonfire. Yung bonfire na yon, nung una pa lang ginagatungan, wala pa siyang madilim, kasi gabi, di kami nagkakakitaan. Pero the moment na nag-intense na yung fire niya, blazing na po siya, nakikita na po namin ang bawat isa. And ang illustration po na yon? Ibig sabihin, pag tayo po ay Kristiyano ka, yung apoy mo ay parang pitik-pitik lang, hindi yan mararamdaman ng mga tao na nasa paligid mo. Pero pag nag-intense na yung fire mo, radical ka na, you are sold out na for Christ, mapapansin na po yun. Hindi yan magagawa one time. Consistency, stirring up the fire. So, kailangan maging consistent po tayo. And then the next one po, sabi na, the flame within you isn't just for you. Yung sinasabi ko kanya, it's meant to shine, warn, and ignite others. That's the very purpose why diniposit ng Diyos ang Espiritu sa atin at tinuturoan tayo at ini-encourage tayo, paypayan siya, alagaan siya, sapagkat gagamitin yan hindi lamang para sa atin, kundi para po mainitan natin yung mga tao na lalamig na po sa relasyon sa Diyos, mga tao na madilim dahil wala pang pagkakilala sa Diyos, mabigyan po sila ng liwanag at makarating po sila sa kaligtasang binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po, palakpakan natin ang Panginoon. And to end up po, this message po, as a conclusion, isa lang po ang nilagay ko. Sabi rito, the flame within you, which is the gift of God, is powerful, purposeful, and precious. But it must be fun. Grabe po ang pwedeng mangyari at magawa at maging impact ng apoy na mayroon po sa atin when we accepted Christ as Lord and Savior. Kaya lang, kailangan po, sabi doon, powerful, purposeful, and precious. But it must be nurtured, it must be cultivated, it must be fun. So yun po yung gagawin po natin. Kaya po, may trabaho po talaga tayo gagawin. Wala po tayong trabahong gagawin or ginawa nung tayo po ay maligtas, pero after the salvation, mayroon na po tayong gagawin to make that life continue to grow. Kasi ang isang may buhay, ang nature niya ay lumago. Kaya po, hinahanapan tayo ng Diyos ng paglago. At habang lumalago po ang bawat isa sa atin, hindi po natin maiiwasan na lumalago na rin po ang kongregasyon na mayroon po tayo. Kasi magiging aware po tayo that I am accountable with the soul ng aking pamilya. I am accountable with the soul of my co-workers, kaklase ko, mga classmate ko, magiging mararamdaman mo yan that you are accountable. Now, in your small way, by praying, by asking God the right courage, at kikilusan mo in obedience, so I believe kahit wala pa po tayong maraming alam na verses, or nandun pa lang tayo sa live class na training po natin, pwede na tayong gamitin ng Diyos para magdala ng kaluluwa pabalik sa Diyos. Because that's the ultimate job na mayroon tayong magdala talaga ng kaluluwa at magdisipulo. Kasi yun po yun talagang ino-honor ng Diyos. Though ino-honor naman ng Diyos yung mga pagtugtog dito, ino-honor naman ng Diyos yung mga maliliit, pero ang labis po na nagagalak ang Diyos kapag ikaw mismo ay nakapagdala ng tao at nadisipulo mo siya at nabago ang buhay niya, yun po, grabe po ang points niyan sa langit. Ang tawag po niyan, rewards putong ng buhay or the crown of life. Or pag ilalagay natin doon sa isang kwento, parang tayo daw pong mga tao dito sa lupa, nagtatayo po tayo ng building sa langit. Simula nang makakilala ka, that's the start na ikaw po ay nagko-cultivate ng foundation. At
At habang lumalago ka, pinahintulutan ka ng Diyos na mabuhay ng mahabang panahon, tumataas din yung structure mo. Kapag naglilingkod ka sa Lord, kapag dadala ka ng kaluluwa, tumatayo yung mga poste mo. Kasi yung kaluluwa na nagbago at naging disipulo ni Kristo, yun yung mga pillars. Mga haligi po yan, natatayo para maging matibay ang pundasyon, yung tinatayuan mo. Sa pagpapatuloy until such time, sabi nga po dun sa kwento na na-share ko sa'yo dati, may isa po tao na namatay, dati siya po ay masugid na naglilingkod sa Panginoon. Tapos, dahil napabayaan po niya, dahil sa mga successes na mayroon po siya, inatake siya sa puso, pero hindi pa siya patay, dinala siya sa ospital, pero nakaramdam po siya na dinala siya ng Diyos sa langit. At sa paglalakbay po niya sa langit, nakita po niya yung isang may mga nakatayong building. Kanino to? Ito po yung building, mataas siya na building. Iyan po yun dun sa mga magigiting po na mga missionary ng Diyos. Sina Reinhard Bonnke. Sabi dun sa kwento po na yon, yan na po yung building ni Reinhard Bonnke. Hindi pa siya tapos noon, hindi pa siya patay that time kasi kamamatay lang po niya. Tapos may nakita po siya isang building na parang nagsisimula pa lang. Kanino naman to? Sa'yo yan. Bakit ganyan? Hindi pa kasi tapos kasi tinigilan mo eh. And with that po, nung makita po niya yan, nakabalik daw po siya sa kanyang buhay, nabuhay uli siya, binigyan siya ng chance ng Lord. Kaya simula daw po noon, ang ginawa po ng tao na to, binitawan niya lahat na nag-hold para makapagpatuloy siya. Dati siya, naging congressman siya, pagkatapos ng term niya, hindi na siya tumakbo, bumalik po siya sa ministry, nagpastor ulit siya at ginawa niya kasi gusto niyang matapos yung building na nakita niya sa kanyang pangitain. Parang ganun po. Wag naman po mangyari, hindi ko lang alam na pagdating natin sa langit, squatter pa rin tayo. Just to, tingnan lang po natin yung konteksto ng kwento na yon. But kidding aside po, may trabaho talaga na pinapagawa ang Diyos sa atin. Let's fan the flame that is within. Nang sa gayon, pag uminit po tayo, hindi na po natin mapipigilan ng sarili natin, magdala po ng kaluluwa at magdisipulo po para sa Panginoon. Amen po. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, maraming salamat po sa oras po na ito for reminding us again to stir up the flame that is within. The flame that you have deposited unto us the time or the moment we accepted you as our Lord and Savior, Jesus Christ. And right now, Lord, as you reminded us today, ang panalangin po namin, Lord, na ito po hindi pumasok sa isang tainga namin at lalabas lamang sa isa. But instead, Lord, O Holy Spirit, ikaw po ang mag-remind patuloy sa amin na magsikap at pagsikapan po namin na tunay, Lord, na ang fireplace na nabuo gamit po ang biyaya po ninyo ay patuloy po namin mapag-apoy upang maserve nito ang purpose nito. Maraming salamat po. Alam namin, Lord, marami pong mga balakid. Alam namin, Panginoon, marami pong mga challenges kaming hinaharap sa mundong ito. But then again, Lord, panghahawakan po namin ang iyong salita na kami po ay di nyo pababayaan, di nyo kami iiwanan. At sabi po sa iyong salita, magpatuloy kami sapagat ang mundong ito ay napagtagumpayan nyo na po. At dahil napagtagumpayan po ninyo, kami man po ay magtatagumpay hanggat kami po ay nagpapasako sa iyong kapangyarihan at sumusunod sa iyong kalooban sa pangunguna ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ama, maraming salamat po. Hayaan mo po, Panginoon, na sa simula nito hanggang sa dulo po ng tema po na ito na aming pong pag-uusapan, dalangin ko po, Lord, tunay pong maganap sa amin ang kalooban po ninyo na matatagpuan sa pag-aaral na to. Nang sa gayon, Lord, mas lalo po kaming mag-uminit at marami kaming mga kaluluwa na nanlalamig ang mapainit at marami kaming mga kaluluwa na patay ang mabuhay gamit po ang mga biyaya, gamit po ang mga tulong at mga pag-aaral po namin at higit sa lahat ang pagsunod po namin sa iyo. Nang sa gayon, Panginoon, marami kaming mai-report sa iyo, Lord. And again, Lord, katulad ng lagi naming panalangin, ang marinig po namin sa iyo, well done, my good and faithful servant. Come. Papapasukin niyo kami, Panginoon, at makikisaya kayo sa amin. Lord, ito po yung ultimate desire
ng puso ng bawat isa sa amin, Lord, na hindi kami matapos sa mundong ito na mayroon kami ang unfinished business. But instead, Lord, excited kaming babalik sa iyo sapagkat ang maririnig namin ay isang recognition, Panginoon, na sasabihin niyo, well done, my good and faithful servant. Salamat, Ama. Gawin mo nga po itong sound sa aming pong mga spiritual ears nang marinig namin, well done, my good and faithful servant. Nang sa gayon po, ito yung magtulak sa amin, Lord, upang magsikap kami sa likod ng aming pong mga pinagdadaanan, hindi kami madaig nito, kundi pagsikapan po namin na matapos namin ang race na to na inilagay niyo po sa amin ng punong-puno po ng kulay na nagbibigay ng luwalhati sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Ama. Sa iyo namin lahat ito tinitiwala at selyuhan mo po ito ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangalan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I am for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I am for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I am for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you. Let your Spirit come in power, change my life. That I will live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you. Let your Spirit come in power, change my life. But I will live for you, my Lord. Calling us, Lord. Calling us, Lord. Calling us, Lord. Amen. Praise the Lord. Sige po tayong lahat ay tumayo at bigyan natin ng malakas at mataas na palakpakan ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Can we all shout, Hallelujah! Praise the Lord. Pwede nyo ba tignan yung katabi nyo? Ayan. Sabihin nyo naman, God bless you. Ayan, praise the Lord. Nakatapos po tayo ng ating pong gawain at pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. At lahat po ba tayo ay napagpala natin ng Diyos? Say Amen. At lahat po ba tayo ay pinagpala din ng Panginoong Jesus? Say Amen. Amen. Praise the Lord. I know na tuwan-tuwa ang Diyos sa atin ngayon sapagkat inuna natin siya. Amen. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Ito po ay tanda ng atin pong pag-surrender ng buhay natin sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama, Banal na Espiritu, magandang umaga ho sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon, Lord, na mapaglingkuran ka, Panginoon. Maraming salamat sapagkat dinala mo ang aming mga paniyapak, Panginoon Diyos, sa lugar na to upang sama-sama kami, Lord, na magpuri at magpasalamat sa iyo. Lord, right now, we are so thankful, O God, for your word, for the message, O God, that you have given to each and every one of us. Lord, we pray, O God, that you help us, Lord, to fan the flame, O God, within us.
Lord, fan the flame, O God, through prayer, O God. And help us, O God, to feed it, O God, with your word. And continue to fuel it, O God, with our obedience and services, O God, unto you. Lord, maraming salamat. Tatandaan namin, Lord, that we have to stir it up daily, O God, with our lives. Maraming pong salamat sapagkat alam namin, Lord, kung hindi namin, Lord, tutulungan ang sarili namin, Panginoon, na naisin na paglingkuran ka. Lord, hindi kami, Panginoon Diyos, magkakaroon ng malalim na pananampalataya sa iyo. Lord, right now, we pray, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, help us, O God, to discipline, O God, ourselves. We need, O God, a self-discipline, O God, self-discipline with our inner selves. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na mas lalo kami, Lord, na magpalalim ng relasyon sa iyo. And Lord, right now, we even thank you, O God, for the life of Pastor John who shared your word. Thank you, O God, for the knowledge, wisdom, and understanding, O God, that only you can give to him. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, from all aspects, O God, of his life. Continue to anoint him, O God, mula ulo hanggang paa. And we even thank you that each word that comes out from his mouth, O God, patuloy, Lord, na magbibigay, Lord, ng pagpapala sa bawat isang nakakarinig, Panginoon Diyos, ng iyong salita. Patuloy mo siyang pagpalain. At ganun din, Panginoon, all the works of His hands. Pagpalain mo, Lord, as He continues, O God, to lead, O God, Holy Deliverance Christ Great Commission Church. Patuloy mo sa Lord, pagpalain. Patuloy mo sa Lord na bigyan ng mga fresh ideas, O God. And thank you that the enthusiasm, O God, na meron siya, O God, for sharing your word, studying and reading your word. Patuloy mo, Panginoon, na pag-alabin ito sa kanyang puso. Ganun din ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, na nagpunta dito sa bulwagan na to. And even, Lord, yung mga kasamahan namin online na nagbigay ng oras, Panginoon Diyos, hindi lamang, Panginoon, makapanood, kundi yung maranasan ng presensya mo. Lord, we pray sa bawat isa sa amin, Lord, nandoon yung kagalakan namin, Lord, na magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo. Lord, alam niyo po ang nangyayari sa buhay ng bawat isa. At Lord, wala kaming ibang aasahan kung hindi ikaw lamang. Thank you, Lord. Thank you, Lord, na nandito kami upang magbalik ng lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo. Lord, wala kaming aangkinin na anumang glory, anumang tagumpay, sapagkat ang lahat ng ito ay nagmula sa inyo. Lord, we thank you, Lord. We honor you. And right now, O God, as we temporarily depart, O God, in this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Everybody say, Amen. Ayan, natatapos na po ang ating gawain. Tayo po'y magkamayan. God bless us all.